Magtatayo ang lokal na pamahalaan ng Infanta Quezon ng isang super health center at infirmary hospital. Bahagi ito ng pagpapalakas na implementasyon ng Republic Act 11223 sa lokal na pamahalaan. Sa panayam ng The Observer News kay Infanta Mayor Lord Arnel Ruanto sa ginanap na General Assembly ng IPC sa pamumuno ni Mr. Conrad Vargas, sinabi ng alkalde na sa buwan ng Agosto ay target nila na magsagawa ng soft opening ng gusali na pinondohan ni Congressman Mark Enverga sa pamamagitan ni Governor Helen Tan at ng Provincial Health Office. Meron po tayong Super Health Center na balak sanang mag-soft opening na ngayong August. Itong gusali po nito sa pamamagitan ng tulong na ating minamahal na Congressman Mark Enverga at nag-assist din si Governor Dr. Helen Tan para maging operationalize po ito at ang Provincial Health Office. So, nakakuha naman sila ng 3 milyong grant mula sa tanggapan ni Senator Bongo para ipambili ng mga gagamitin sa laboratory. Sa ngayon po ay nakakuha ako ng 3 million na grant from Senator Bongo. Napa-allocate niya po ito sa GAA para may pambili namin ng mga gagamitin for laboratories. So, ayon pa kay Mayor Ruanto, sisimulan nila ang programa sa Barangay Dinahican para mamaster ang sistema sa pagbibigay ng libreng serbisyo, laboratory at libreng gamot sa mga PhilHealth registered, at kasunod nito ay ang pagtatayo sa bawat distrito ng mga health station para hindi na lumayo ang mga kababayan. Simulan po muna namin sa Super Health Center sa Barangay Dinahican. Then eventually, we'll have to master the system providing free services and laboratories sa ating mga kababayan, even free medicines for PhilHealth registered. At after po noon ay magtatayo din po tayo per district ng mga health stations na para hindi na po lumayo yung mga kababayan natin. Ang itatayong infirmary hospital naman ay magsisilbing pangalalay sa Claro M. Recto District Hospital para sa mga basic confinement. At ang dating CMR-MDH ay plano nilang ipaayos at ipakredit bilang isang infirmary hospital. With regards sa infirmary hospital, pang-alalay po ito sa Claro M. Recto Memorial District Hospital. Pero ito mga basic lamang po na confinement. Yung po dating Claro M. Recto Memorial District Hospital, plano po nating muling buhayin, sa ayos po, ipa-accredit sa DOH para maging isang infirmary hospital. Sa paliwanag ni Dr. Michael Santos, kasabay ng IPC General Assembly, sinabi nito na ang mga layunin ni Mayor Ruanto ay batay sa nilalaman ng Universal Healthcare Act sa ilalim ng YACA program at ang mga benepisyo na maaaring matamasa ng mga PhilHealth registered. Sa YACA program po, libre na po ang konsultasyon. Normal naman po yun sa mga public health centers natin, libre naman. Tama po ba? Ang magiging iba, meron pong 21 na laboratory test na dapat libre. Okay? Ano yun? Test sa diabetes, HbA1c, fasting blood sugar. Test sa high blood at cholesterol. Eksaminasyon sa TB, x-ray, sputum. Test sa gout. Okay, yung mga uric acid, dapat po libre yan. Kaya po, sa tulong ng ating mayor at sa ating admin, sinisika po natin na magkaroon tayo ng lisensyadong laboratorio na magbibigay ng libreng laboratory test sa mga taga-Infanta. Yun po ang isa sa mga uunahan natin. Binigyang din nito ang mga pagsisikap ng pamahalaang bayan ng Infanta para maihatid ang batayang serbisyong pangkalusugan na isinasaad sa UHCA. Samantala, tiniyak naman ni Mayor L.A. Ruanto na hindi titigil ang kanyang tanggapan na humanap ng kaparaanan upang magkaroon ng katugunan ng mga problema ng kanyang mga kababayan na makamit ang mga batayang serbisyong panlipunan. Felix Tambongco, The Observer News, DWRB 103.9 News FM. Ikaw ang una.